Eto na ang tambayan ng mga mahilig saan. MILF, MILF, My Intimate Love and Fantasies. Sa ating episode na pinamagatang Huli ka, Balbon! May kwento ako. Isa akong lalaki, rider ng isang commute app. May anak na ako sa pagkabinata. Isang araw may nag-book sa akin na isang babae para ihatid mula Cubao hanggang Caloocan, oras ng 11:00 ng gabi. Sa una, normal lang. Dumating ako sa pick-up point hanggang sa sumakay ako sa motor. Sumakay sa motor ang babaeng nag-book ng ride. Isusuot niya na ang helmet at may mga kasama siya na tinutukso-tukso kaming dalawa. Baka naman guni-guni mo lang. Well, para sa akin, normal lang naman, lalo sa mga magkakaibigan. Baka siguro ay single etong na-book ko. Hanggang sa kalagitnaan ng aming biyahe, tinanong niya ako kung may asawa ba ako, kung may anak na ako. Hanggang sa sinabi ko na, Oo, may anak na ako. Dahilan kung bakit naghiwalay kami ng dati kong karelasyon. Tinanong niya rin kung magkano ang kinikita ko sa pagra-rider ko at sinagot ko naman na pumapatak to ng mga 1-2 hanggang sa 2K per day. Natahimik siya bigla at hanggang nagulat ako dahil may inoffer siya. Papayag daw ba ako sumama sa kanya sa halagang one time! Congratulations! Agad akong tumanggi sa kanyang offer. Uy! Nakikipagnegosasyon pa yun, mga ganyan. Sinabi ko, hindi ako ganong klase ng lalaki. Nagpumilit siya dahil hindi niya na raw kaya. At nagwapuhan sa akin nung nabook niya ako. Naka-helmet ka pa nun taray. Buti di ka nagtanggal. Muli akong tumanggi sa kanyang alok. Hanggang sa inoferan niya na ako ng 5K. Oy, paldo si kuya. Napaisip ako sa alok niya dahil halos triple na yon ang kikitain ko sa isang araw. Lalo na ngayon na kailangan ko ng pera dahil may sakit ang anak ko. Isa pang maganda rin naman ang babaeng nag-alok. Yan, umamin ka rin. Gusto mo rin kasi kuya. Kaya naman, turn off ko na ang mga paparating na booking. At nagtungo sa pinakamalapit na Motorola. Nandun na kami. Sinabi niya na maligo muna ako. Wow, bawang-bawo si ate girl. Para daw mawala ang pawis mula sa labas. At pagkatapos kong maligo ay sumunod naman siya. Habang naghihintay, napapaisip ako kung tama ba ang desisyon ko. Dapat lumabas ka na. Pagkatapos ng nangyari ay binayaran niya ako ng ipinangako niyang halaga. Ngunit nagtataka ako na pinauna niya na ako. Hindi ko naman siya napansin at umuwi na ako. Kinabukasan habang nasa ospital kami ng anak ko, ako ay nagse-cellphone. At pagkatingin ko sa isang sikat na app. Ano? App yan? Nagulat ako dahil ang babaeng nag-book sa akin kahapon ay isa palang
adult content creator. Uy! Habang naliligo ako, nag-set up pala siya ng hidden camera. At hindi ko alam na nakapost pala ang video ng aming jurut-jurut nang wala akong kamalay-malay. Nakablur naman ang aking muka. Ngunit hindi ko alam at natatakot ako sa kung ano ang magiging pagtingin sa akin ng aking anak kung sakaling makita niya ito.